Dear Kuya E, magandang araw po sa inyo Kuya E. Nakagawian ko na po na bago po ako matulog o kapag maagang nagising, makinig po sa inyong programa. Ang mga malungkot, masaya, inspiring na kwento ay nakakadala. Kahit hindi ko kwento, ay natatouch talaga ako. Maraming natututunan sa mga kwento. Walang simple o kahit malalalim na kwento, lahat may samot-saring kwento. Bawat isa talaga may kanya-kanyang way ng pagbabahagi. Patunay na iba-iba kasi talaga ang bawat tao. Kuya E, ibalita niyo po ako sa pangalang Waldo. Ibalita. Matangkad po ako at 39 years old na po ako ngayon. Nais ko pong ibahagi ang kwento madalas po na maibahagi sa inyo. Ang kwento po, tungkol po sa aking tiyo. Kaya sa mga ayaw po sa mga ganitong kwento, pwede nyo na pong i-skip kapag narinig nyo na ito. Kuya E, alam ko noon pa lamang na isa akong sirena. Pero itinatago ko po ang aking pagkatao. Pero di ko po masasabi na 100% akong hindi halata sa mga kilos o salita o galaw o mga nakagawian. Siguro 60-40 para fair at hindi naman ombre-ombrehan lang sa inyong mga listeners. Tulad po ng ibang mga letter senders, maraming beses na rin po akong nabully sa panahon noon na parang isang sakit ang pagiging bakla. Unlike ngayon na kahit papaano, may following na o may mga tagapagtanggol kapag may umaapi. Kuya E, ako lang po at si Tio Eros ang laging nasa bahay. Bali kapatid po siya ng aking tatay na binata na sa amin nakatira. Hindi naman po ganon nagkakalayo ang edad namin. Nasa 17 ako noon at siya naman ay nasa 25. By the way Kuya E, si Tio Eros po ay nakatira before sa mga kapatid pang isa ni Papa pero hindi raw po sila nagkasundo. Nagkataon naman na malaki ang bahay namin kaya naman walang problema kay Papa. At least raw may makakasama daw ako kapag wala sila. Nag-iisang anak lang kasi ako Kuya E. Si Papa ay nagtatrabaho sa gobyerno at si Mama naman nasa ibang bansa. Nung simula Kuya E, akala ko masungit si Tio Eros pero sadyang tahimik lamang pala ito. Pero mabait naman. Lagi niya akong inaasikaso. Nagsimula ang pagkahumaling ko Kuya E kay Tio Eros. Isang araw na papunta sana ako sa banyo para maligo. Narinig kong may nagbubuhos at syempre si Tio Eros yun. At tulad ng iba, hahanap ng paraan makasilip man lang sa maliit na butas. Sakto naman, Kuya E na may maliit na butas doon mismo sa may pintuan na hindi halata. Hindi ko inaasahan Kuya E na jackpot naman ako kapag silip ko. Hindi ko inakala na may ipagmamalaki pala itong si Tio Eros na siyang naging laman ng aking pag-iisip. Alam ko Kuya E masama dahil tiyo ko siya pero hindi ko mapigilan ng maisip siya palagian at lagi siyang abang-abangan o masubukan kapag dumarating ang oras ng paliligo niya. Alam ko Kuya E, wala akong pag-asa kay Tio Eros kaya hanggang sa tingin na lang ako o pag-amoy sa mga damit na kanyang pinaghubaran, lalo na ang kanyang brief. Hindi ko maintindihan Kuya E pero iba kasi talaga ang sensasyon na naidudulot sa akin ng hinubad na panloob ni Tio Eros. Wala akong ibang ginawa kundi ang abangan siya sa paliligo o silipan siya sa pagbibihis. Hanggang isang araw, nagpaalam siya sa akin Kuya E kung pwede raw ba niya na dalhin ang girlfriend niya sa amin pero wag ko raw sabihin kay Papa na nooy nasa seminar. Pumayag naman ako Kuya E pero parang may naramdaman akong selos nang wala sa lugar. Lalo na nang pumasok sila sa kwarto na naging dahilan upang mas mamulat ako sa gawaing makamundo. Nakita ko kung paano
standing ovation si Choeros at ang kanyang ginawa at ang ginawa din ng kanyang girlfriend na kahit papaano ay nakapagpainit sa akin. Simula nang makita ko yun, Kuya E, mas lalong nagkaroon ng pangarap na magawa ko ang tulad ng ginawa ng babae kay Choeros, yung malantakan ang kanyang paps. Kaya naman isang araw, Kuya E, sinubukan kong pumasok sa kwarto ni Choeros. Natutulog siya nang nakabrief lang. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit at ipinatong ang aking kamay doon. Dinama ko, Kuya E, pero hindi ko masyadong diniin kasi baka magising siya. Hanggang sa naramdaman ko na tila ba nagsisimulang tumayo iyon. Nagsalita si Choeros, "Waldo, gawin mo na lang kung ano yung gusto mo." Nagulat man ako, Kuya E, ay doon na nga nagsimula ang aking pagsubok ng paglantak. Lahat ng nakikita ko sa ginagawa ng girlfriend niya kay Choeros ay ginawa ko, Kuya E, na marahil ikinagulat ni Choeros. Narinig kong namutawi sa bibig niya na, "Ang galing mo pala." Nilaro ko ang lato-lato at pati singit, kinain. Hinawakan ni Choeros ang aking ulunan nang sumigaw siya na malapit na ang pagsabog. Palagay ko ay marami akong nalunok, Kuya E. At yun na nga ang naging simula ng tuluyan kong pagpapakabakla kay Choeros. Minsan, tinatawag niya ako at minsan naman ako ay pumapasok na lang sa kwarto niya. Pinapasaya siya, binibigay ang aking best. Hanggang sa hiniling ko, Kuya E, na pumasok siya sa akin. Tinanong ako ni Choeros, "Sure ka ba dahil masakit ito?" Sinabi ko na okay lang naman basta dahan-dahanin lang. Kumuha siya ng lobong pamproteksyon. Tiniis ko, Kuya E, at nasaktan pero para sa akin, gusto ko kasi yun kaya in-enjoy ko. Kahit na nga ba napadugo niya yun. Sabi sa akin ni Choeros, lagi daw namin gawin yun at sinabi niyang napakagaling ko daw. Sa totoo, para na kaming mag-asawa ni Choeros. Babae ang turing niya sa akin, Kuya E. Hindi ko namamalaya noon na mahal ko na siya. Kahit na hindi naman siya expressive o hindi ko alam kung may naramdaman ba siya. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, "Choeros, mahal kita." Sabi niya sa akin, "Pinagbibigyan kita sa mga gusto mo pero ang mahalin mo ako o asahang ibalik ko ang sinabi mo, hindi maaari yan." Sabi ko, "Bakit naman po? Dahil ba bakla lang ako? Hindi ako babae, wala akong tulad nila. Pamangkin kita. Sa mata ng tao, mas mali din na pinatulan kita." Sabi ko, "Pwede naman po na hindi natin ipaalam sa kanila. Pero Waldo, wala akong pagmamahal na higit pa bilang kamag-anak. Hanggang doon lang ako. Bata ka pa, Waldo, at makakahanap ng tunay na pagmamahal na yung masasagot ka rin kapag sinabing, 'I love you.'" Naiyak ako, Kuya E, na ganun ang naging tugon ni Choeros. Siyempre, bilang bata po o binata, siguro hindi pa talaga kontrolado ang nararamdaman. Dumating sa punto, Kuya E, na hindi talaga kami nagpapansinan ni Choeros. Iniiwasan ko siya na hindi naman nalaman ni Papa kasi lagi din naman siyang abala. Akala ko, Kuya E, mali kasi na minahal ko siya at umasa ako sa mga binabalik niya sa aking sexual na pagpapadama. Pero masasabi ko na siya ang first heartbreak ko. Hindi ko pinapansin si Choeros. Magkasama kami sa bahay pero parang hindi nga kasi hindi talaga kami nag-uusap kahit minsan inaamo o tinatawag niya ako. Alam ko, Kuya E, nasa stage ako noon ng pag-e-explore sa aking pagkatao pero naging bato talaga ang puso ko kay Choeros at never na kami nagkausap mula nang umalis siya sa amin na sinabi ni Papa na sa probinsya na daw na lang sila titira. Hindi nagpaalam sa akin si Choeros. Marahil alam niya hindi ko na siya kakausapin. Lumipas sa mga taon, Kuya E, nakalimutan ko sa Choeros at nang magbakasyon siya sa amin, parang wala lang din nangyari na binati ko na siya. Sinabi niya sa akin na paumanhin dati. Sabi ko naman, wala na po yun.
Masyado lang akong isip bata. At doon nga Kuya E, tinanggap ko na hindi naman niya ako kayang mahalin dahil noong panahon na yon, may pamilya na rin siya. Pero muli, natikman ko ang kanyang pops na in-enjoy ko na lang, pati ang pagpasok sa akin. Masaya akong naging maayos ang aming relasyon ni Tio Eros, kahit na hanggang ganun na lang, na sure matitikman ko kapag kami lang dalawa o magbakasyon siya sa amin. Kuya E, last year lang po ay nakita kami ni Tio Eros pero wala nang tulad ng dati dahil din siguro sa edad naming dalawa na hindi na rin naman tulad ng dati. Close naman kami ni Tio Eros, Kuya E, at masaya ako na isa siya sa nagmulat sa akin ng kamunduhan at hindi lahat ng kamunduhan ay inaalayan ng pagmamahal o pag-ibig. Sa sunod ko pong liham ay ang mga lalaking naging bahagi ng buhay ko. Salamat po, Papa E. Papa E, Okay. Waldo. Well, no, tama, no, pareho nga ng mga kwento tulad na sa tiyo, tapos hindi inibig, pero ang mahalaga, no, kahit papaano ay naging ayos naman kayo at naging close pa rin kayo ng iyong Tio Eros, though hindi naman nga ganun ka hindi ganun katanda, no, yung inyong edad, 8 years lang naman yung agwat nyo. Pero anyways, maraming salamat sa iyo at sana ay marinig pa namin ang iyong ibang mga kwento, Waldo, at maraming salamat sa iyong pagbahagi ng iyong liham. Pasensya na parang natabunan niya datong letter mo, sorry. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.